Magandang buhay mga bata, narito ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 2, Week 5. At ang mga paksang ating pag-aaralan ay ang mga sumusunod: talambuhay, tala-arawan, at katotohanan o opinyon. Para sa unang araw ng ating aralin, narito ang ating mga gawain. Humanap ng kaparehang kamag-aral at gayahin ang ginawang usapan ng magkamag-aral na sina Kevin at Enzo. Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong matapos itong gawin. Narito ang usapan nina Kevin at Enzo. Sina Kevin at Enzo. Kevin: Enzo, alam mo bang dumalo kami ni Ate Sophie sa kaarawan ng pinsan namin doon sa Bulacan noong Sabado? Enzo: Talaga ba? Ang dami sigurong dumalo roon sa kaarawan ng pinsan mo at tiyak akong pinaghandaan mo ang pagdalo sa kaarawan ng iyong pinsan. Kevin: Aba, oo naman. Sinuot ko nga itong paborito kong sapatos at ibinigay ko rin ang regalong binili namin para sa kanya. Enzo: Napakasaya siguro ang nagdaang kaarawan ng pinsan mo. Kevin: Oo, tama ka. Napakasaya ng kaarawan ng aking pinsan. O sige, buhatin mo na iyang bag mo at tinatawag na tayo ni Sir. Mukhang pupunta tayo roon sa silid aklatan. Narito naman ang mga gabay na tanong mula sa ating binasang usapan. A. Ano-anong panghalip pamatlig ang ginamit sa usapan ni na Kevin at Enzo? B. Paano nila ito ginamit bilang panturo sa pangalan? Ngayon, muling itala sa talahan na yan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap. Ibahagi ang ginawa sa klase. Narito ang talahan na yang gagamitin sa pagsagot sa gawain. Para sa unang hanay, ang mga salita. Sunod ay ang kahulugan. At pangatlong hanay ay ang gamit sa makabuluhang pangungusap. Ngayon, ating pag-aaralan ay ang tungkol sa talambuhay. Ano ba ang talambuhay? Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay o biografiya ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari at impormasyon. Mula sa salitang Griego na autos na ang ibig sabihin ay sarili at bios o bios na ang ibig sabihin ay buhay na may literal na papakahulugan na pagsulat ng sariling karanasan sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay. Ngayon, ating babasahin ang isang talata tungkol sa isang tao. Handa na ba kayong magbasa mga bata? Tara, sabayan niyo ako. Si Eugenio S. Daza ay ipinanganak noong Nobyembre 5, 1870 sa Borongan, Eastern Samar. Siya ay nagmula sa mayamang angkan ng mga Daza. Nakatapos siya ng degree sa edukasyon noong 1888
sa Jesuit Escuela Normal de Maestros sa Maynila. Siya ay kinilala ng National Commission for Culture and Arts o NCCA bilang unang maestro sa Samar. Si Daza ay ang area commander ng General Lucban para sa Samar at pangkalahatang commander at tactician ng Battle of Balangiga. Siya ang namuno sa laban na naging dahilan ng pagtatalo ng mga Kastila. Siya ay kinilalang bayani sa probinsya ng Silangang Samar dahil sa kanyang kadakilaan noong kanyang panahon. Ngayon mga bata, ating sagutin ng mga tanong mula sa ating binasang talata. Piliin ang letra ng iyong tamang sagot. Para sa unang tanong, alin sa mga sumusunod ang ipinahahayag sa akda? A. Kabuhayan ng isang tao. B. Buhay ng isang bayani. C. Kasaysayan ng bansa. D. Kinabukasan ng lipunan. Pangalawa, ang akda ay halimbawa ng blank. A. Tula. B. Dula. C. Kwento. D. Talambuhay. Sunod na gawain, ipares ang mga impormasyon sa kaliwang bahagi sa tamang sagot sa kanang bahagi. Para sa unang bilang, ang lugar kung saan ipinanganak ang pangunahing tauhan. Ang mga sagot ay hahanapin mo sa mga impormasyon na nasa kanang bahagi. Para sa pangalawang bilang, ang petsa o petsa ng kapanganakan ng pangunahing tauhan. Pangatlo, ang pangalan ng mga magulang ng pangunahing tauhan. Pang-apat, ang naging pangunahing hanapbuhay ng pangunahing tauhan. Panglima, ang mga parangal o pagkilala na natanggap ng pangunahing tauhan. Pang-anim, ang petsa ng kamatayan ng pangunahing tauhan. Kung nabubuhay pa, ilagay ang buhay pa. At pang-pito, mga bansa o lugar na napuntahan ng pangunahing tauhan sa buong buhay niya. Tanong, ano-anong mahahalagang impormasyon ang dapat taglayin ng isang teksto tulad ng talambuhay upang maunawaan ang detalye nito? Ngayon mga bata, kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag mula sa ating binasang talata. Para sa unang bilang, ang pangalan ng kilalang tao sa talambuhay na ito ay si Sunod. Ipinanganak siya noong sa lugar ng Pangatlo. Ang kanyang mga magulang ay sina at Pang-apat, bilang isang bata, si Blank ay mahilig sa at panglima, isa sa mga pinakamahalagang nagawa niya ay ang pang-anim, ang taong lubos na nakaimpluwensya sa kanya ay si at pang-pito, dahil sa kanyang husay at sipag, nakuha niya ang parangal na noong
At pangwalo, ang kanyang talambuhay ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao dahil narito naman ang mga gawain para sa ikalawang araw. Umitas ng mga letra mula sa puno upang makabuo ng mga salita. Ang mga letrang nakasabit sa puno na kapag pinagsama-sama at binuo ayon sa tamang pagkakaayos ay mabubuo ang salitang nagpapakahulugan na talaan ng mga karanasan o nangyari sa buhay ng isang tao sa bawat araw. Isusulat lamang ang mga letrang mapipili upang makabuo ng salita batay sa dami ng guhit na makikita sa bawat bilang. Tiyakin lamang na tanging ang mga letrang makikita sa puno ang gagamitin sa pagbuo ng salita. Narito ang ating puno na may mga nakasabit na letra. Pagmasdang mabuti, ano kaya ang mga salitang mabubuo natin mula sa mga letrang ito? Ang inyong mga sagot ay isusulat sa mga letra o guhit sa bawat bilang. Pagkatapos bumuo ng mga salita, tignan kung tama ba ang inyong mga sagot, mga bata. Narito ang mga posibleng sagot. Una, awa. Pangalawa, at. Pangatlo, tala, araw, wala, tara o tara, awat, tawa, at alat. Pang-apat ay larawan at panglima naman ay arawan. Muling balikan ang mga salitang nabuo mula sa huling gawain. Ano-anong salita ang iyong nabuo? Ano ang pinakamaikli at pinakamahabang salita ang iyong nabuo? At pangatlo, anong salita kaya ang mabubuo kapag isinaayos ang lahat ng mga letrang matatagpuan sa puno batay sa pagkapapakahulugang binanggit sa naunang panuto? Ngayon, ating aaralin ang tala-arawan. Ano ba ang tala-arawan? Ang tala-arawan ay isang personal na sulatin kung saan nagtatala ang isang tao ng kanyang mga karanasan, saloobin, at mga kaganapan sa kanyang buhay. Karaniwan itong isinusulat araw-araw at naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga nangyari, mga damdamin, at mga pananaw. Ang tala-arawan ay maaaring maging isang paraan ng pagninilay at pagproseso ng mga karanasan, pati na rin isang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Maraming tao ang gumagamit ng tala-arawan bilang isang paraan ng pagtakas, paglikha, o simpleng pag-alala sa kanilang mga iniisip at nararamdaman. Ngayon mga bata, basahin at unawain ang maikling teksto na may pamagat na si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sagutin ang mga tanong o mga gabay na tanong. Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Pagmasdan ang larawan mga bata. Saan kaya ito? Anong masasabi niyo tungkol dito?
Sabado, Nobyembre 17, 2023. Pasikat pa lang ang araw nang simulan naming akyatin ang bundok sa aming bayan. Kasama ko sina Kuya Paul at Simon at ang aking pinsang si Pipoy. Bitbit namin sa pagakyat ang aming mga ilang personal na gamit, mga pagkain, at tubig na inumin. Sa daan, paakyat, paitaas, ay makikita ang nagtatayugang mga puno na sa palagay ko'y puno ng Nara. Batay sa resulta ng aking pananaliksik, ang Nara, ito ang pambansang punong kahoy ng Pilipinas at ang panlalawigang punong kahoy ng Chonburi at Phuket sa bansang Thailand. Matatagpuan ito sa maraming lugar sa ating bansa, kadalasan sa mga pangunahing kagubatan at kapatagan. Kabilang din sa makikita ang ilang makukulay na bulaklak tulad ng rosas, kalachuchi at gumamela. Nagsisilbing musika sa amin ang uni ng ibon tulad ng maya, bago ang Philippine Eagle mababasa sa at itinuturo bilang pambansang ibon ang maya. Maraming ulit din kaming bumagtas sa mga ilog na napakalinaw ng tubig na sa tingin ko ay hindi kontaminado ng mga dumi o basura. Nagpapahinga rin kami kapag malayo na ang aming nalalakad. Napakaaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok. Pagsapit namin sa tuktok, humanap kami ng malilim na lugar at inayos namin ang dala naming sapin at inilagay ang mga pagkain. Masaya kaming nagkwentuhan sa aming karanasan sa pag-akyat sa bundok. Namahinga kami sandali at dinama ang malamig na hangin at lunti ang paligid. Bago kami umalis, ay ipinaalala ni Kuya Paul na sinupin namin ang mga kalat at huwag na huwag kaming mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura. Mabilis kaming nakababa at ligtas kaming nakarating sa aming bahay. Ngayon, narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating binasang teksto. Una, anong karanasan ang isinalaysay ni Kaloy batay sa teksto? Pangalawa, kailan ito nangyari at saan ito nangyari? Pangatlong tanong, sino-sinong nakasama ni Kaloy sa pag-akyat ng bundok? Ano-anong pangyayari ang ibinahagi ni Kaloy sa kanyang pag-akyat sa bundok? At ano-ano naman ang mga ginawa nila sa tuktok ng bundok? Pang-apat, ano naman ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? At panglima, matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. At pang-anim, tandaan, ang tala-arawan ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maaaring saklawin nito ang mga pangyayari sa buong isang araw ng nagsusulat nito. Ngayon naman ay palawakin natin ang iyong kaalaman. Unan ang mga impormasyong hinihingi sa ibaba tungkol sa iyo. Narito ang mga impormasyon na dapat mong maibigay. Buong pangalan, edad, kasarian, kapanganakan, tirahan,
Pangalan ng ama, edad ng ama, at hanap buhay nito, pangalan ng ina, edad at hanap buhay niya, mga kapatid at mga edad, kinahihiligan, kinaayawan, mga talento, nais makamit. Mula sa mga ibinigay na impormasyon sa itaas, bumuo ng draft ng iyong talambuhay. Isulat sa isang hiwalay na papel, gamitin ang pamantayan sa ibaba. Narito ang mga pamantayan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong araw. Bago ka magpatuloy, buuin mo ang mga ginulong letra sa bawat bilang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Para sa unang bilang, ito ay isang pagsasalaysay ng blank ng isang tao. Pangalawa, ang salitang talambuhay ay mula sa salitang blank at buhay. At pangatlo, ito ay tungkol sa blank ng buhay ng isang buhay o nabuhay na tao. Pang-apat, nakabatay ito sa mga blank sa buhay ng taong sumulat ng talambuhay. At panglima, naglalaman ito ng mga blank na impormasyon. Ngayon, ating pag-aaralan ng pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay mga tunay na pangyayari, katunayan, katiyakan ng isang impormasyon o datos. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso na tulad ng batay sa resulta, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, mababasa sa, at iba pa. Halimbawa, batay sa resulta ng nakaraang halalan, itinanghal bilang senador si Riza Hontiveros. Pinatutunayan ni Jose Rizal sa kanyang nobela na mahalaga ang edukasyon at gampanin nito sa isang bansa. Mula kay Andres Bonifacio ang katagang aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa, wala na nga, wala na. Samantalang ang opinyon o palagay ay pansariling pananaw o paniniwala hinggil sa isang bagay na maaaring hindi nakabatay sa katunayan o kaalaman. Ginagamitan ito ng mga patandang diskurso na sa aking palagay, sa tingin ko, sa pakiwari ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Halimbawa, sa aking palagay, malaki ang kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa ating paaralan. Sa tingin ko, mas magiging maunlad ang bansa kung bibigyang tuon ng sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Para sa akin, si Ramon Magsaysay ang pinakamagaling na pangulo ng bansa. Narito ang ating gawain.
Pumili ng iyong larawan. Isulat sa talahanayan ang tungkol sa pangyayari na napili mong larawan. Gawing sanggunian ng mga gabay na tanong sa pagbuo ng pagsasalaysay upang mabuo ito. Gumamit rin ng mga impormasyon, halaw sa katotohanan at opinyon. Narito ang talahanayan na bibigyan ninyo ng impormasyon. Ang pamagat, ang aking larawan. Ididikit mo sa unang hanay o sa unang pahon ang iyong larawan. Sagutin ang tanong, kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Sino-sino ang mga kasama sa pangyayaring ito? At ano-anong kaganapan sa larawang ito? Sunod, paano naganap ang mga pangyayari? Susulat mo ang simulang pangyayari, kabuuang pangyayari o gitna, at ang wakas. Narito ang ating gawain. Bumuo ng isang sulatan ng tala-arawan gamit ang mga naresiklong papel na muling binuo. Gawing malikhain ang pagbuo, limitado lamang ang mga niresiklong gamit ang bubuuing sulatin o sulatan na magsisilbing tala-arawan. Tignan sa rubrik ang paraan ng pagmamarka. Ang unang isusulat sa iyong tala-arawan ay ang karanasan mo sa pagbuo ng niresiklong sulatan. Narito ang rubrik na gagamitin para sa inyong niresiklong gamit. Tanong, bakit mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Ngayon, gumawa ng 5 pangungusap na nagsasaad ng katotohanan at 5 pangungusap na nagsasaad ng opinyon. Halimbawa, katotohanan, ang tubig ay kumukulo sa 100 degrees Celsius. Opinyon, ang kanin ay mas masarap kapag mainit. Narito ang ating mga gawain para sa ika-4 na araw. Basahin at unawain ang kwentong bayan. Gawan ng pagbubuod ang bawat bahagi ng kwento batay sa inilagay na bilang sa bawat bahagi nito. Isulat ang buod sa isang buong papel. Ang mahiwagang singsing. Para sa unang bilang, ulila na sa ama si Edwin. Ikahos ang buhay nilang mag-ina pagkat wala namang pera at pag-aaring naiwan sa kanilang ang yumaong ama. Malaki ang pagnanais nilang mag-ina na makaahon sa kahirapan. Ibig nilang magsimula ng negosyo, ngunit saan sila kukuha ng puhunan? Pangalawa, pagkaraan ng ilang buwan, naglakas loob silang mangutang kay Mang Rico, ang mayaman nilang kapitbahay. Itinanong ni Mang Rico kung anong ari-arian nilang maaring maging sangla. Nagkatinginan na lamang ang mag-ina. Hindi sila makakibo pagkat wala silang anumang ari-arian. Gayunpaman, pauutangin ko rin kayo. Hanga ako sa lakas ng loob ninyo na dumulog sa akin. Kaya lamang
Pauutangin ko kayo sa isang kondisyon, sabi ni Mang Rico. Payag ba kayo? Tanong ni Mang Rico. Opo, payag kami. Ano po ang kondisyon? Tanong ni nanay ni Edwin. Na ang halagang 1,000 pisong uutangin ninyo ay dodoblehin kapag hindi ito nabayaran sa loob ng 1 taon. Ani Mang Rico. Nangamba ang mag-ina sa sinabi ni Mang Rico, subalit dahil sa laking pagnanais na makapagnegosyo at makahahon sa kahirapan, ay pumayag na rin sila sa kondisyon. Nang sumunod na araw, hiningi ni Edwin sa ina ang 100 piso upang ihanap ng anumang pagkakakitaan. Anak Edwin, mag-ingat ka. Tiyakin mong maihahanap mo yan ng pagkakakitaan, bilin ng ina. Pang-apat, sa daang patungo sa poblasyon, nakita ni Edwin na hinahabol ng ilang tao ang isang asong payat. Nagnakaw raw ito ng karne sa palengke. Naawa sa aso si Edwin, kaya't pinigil niya ang mga tao. Panglima, hulihin niyo ang aso at bibilhin ko sa inyo ng 100 piso, sabi ni Edwin, upang huwag lamang masaktan o mapatay ang aso. Pagkatapos niyon ay iniuwi ni Edwin ang aso sa kanila. Nang makita ng ina ang aso, nagtanong siya, Edwin, ano ang gagawin mo sa aso? Makatutulong ba iyan sa ating paghihirap na ito? Hayaan na po ninyo, inay. Naawa po kasi ako sa aso. Baka mapatay ng mga tao. Sagot ni Edwin. Kinabukasan humingi na naman si Edwin ng 100 piso. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya roon ang galit na tindera. Halos patayin ang pusang inaakalang kumain ng baong ulam ng tindera. Naawa si Edwin sa pusa. Huwag na po ninyong patayin ang pusa. Eto po ang 100 piso. Bumili na rin kayo ng inyong ulam. Sobrang iyak ng ina ni Edwin noong malaman ang tungkol sa iniuwi ni Edwin na pusa. Unti-unting nauubos ang perang hiniram nila na walang nangyayaring makapag-aahon sa kanila sa hirap. Pangpito, humingi na naman ng 100 piso si Edwin. Mahal ng ina si Edwin at hindi niya ito tinanggihan. Ngunit pinaalalahanan niya ito. Anak, nauubos na ang inutang nating pera ay wala pa tayong nasisimulang hanap buhay. Wala tayong ibabayad kay Mang Rico, paalala ng ina. Huwag po kayong mag-alala, inay. Sisikapin ko pong kumita ng pera. Makababayad din po tayo ng utang. May awa po ang Diyos, sabi ni Edwin. Sa daan, patungo sa palengke, naraanan niya ang ilang lalaki sa may baybay dagat. Binabato ng mga lalaki ang isang ubod ng laking isda. Naawa si Edwin sa isda, kaya nakiusap si Edwin sa mga tao na huwag nang saktan ang isda at babayaran niya ito ng 100 piso. Tuwang-tuwang umalis ang mga lalaki matapos iabot
Sa kanila ni Edwin ang ₱100. Pagkatapos nito ay lumusong si Edwin sa tubig at hinaplos-haplos ang isda. Awang-awa siya sa isda. Naging gulat ni Edwin nang biglang magsalita ang isda. Edwin, mabait ka at maawain. Ngunit alam ko ang malaki mong problema, ang utang ninyong mag-ina kay Mang Rico at kung paano kayo makababayad sa kanya. Napatulala si Edwin sa narinig. Huwag kang matakot, Edwin. Ibuka mo ang aking bibig. Ipasok mo ang ulo at kamay mo. Dukutin mo ang naroong singsing. Patuloy ng mahiwagang isda. Natatakot man ay ginawa rin ni Edwin ang iniuutos ng mahiwagang isda. Nakuha nga niya ang singsing. Humiling ka, Edwin, sa singsing. Utos pa ng isda. Humiling si Edwin ng maraming pagkain at biglang lumitaw ang marami at ubod ng sasarap na pagkain. Tuwang-tuwang kinain ni Edwin ang mga pagkain. O naniniwala ka na ba, Edwin, sa mahiwagang singsing? Tanong ng isda. Opo, kaibigang isda. Maraming salamat po. Paano ko kayo magagantihan sa ibinibigay ninyong mahiwagang singsing? Tanong ni Edwin. Hilingin mo sa mahiwagang singsing na lumaki ang tubig upang ako'y muling makabalik sa laot ng dagat, sabi ng isda. Sinunod ni Edwin ang payo ng isda. Lumaki ang tubig at lumangoy ng papalayo ang isda. Nang hindi na matanaw ni Edwin ang malaking isda, halos patakbo na siyang umuwi upang ibalita sa ina ang magandang nangyari. Humilig ang mag-ina ng pagkain, damit, pera, magandang bahay at sasakyan. Binayaran nila ng 2 doble si Mang Rico sa inutang na pera. Nakaahon ang mag-ina sa kahirapan mula noon ay namuhay sila ng tahimik at maligaya. Sa wakas ay lalong maraming tao, hayop at maging mga puno at halaman ang nabigyan ng tulong ng maawain at matulunging mag-ina, lalo na si Edwin. Basahin ang bawat pahayag at isulat kung ito ay katotohanan o opinyon. Para sa unang bilang, ang tubig ay kinakailangan ng tao upang mabuhay. Katotohanan ba ito o opinyon? Pangalawa, sa aking palagay, mas masarap ang prutas kaysa gulay. Pangatlo, ang araw ay sumisikat sa silangan. Pang-apat, sa tingin ko, magaling si Juan mag-drawing. Ngayon, tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay opinyon o katotohanan. Para sa unang bilang, ang araw ay sumisikat sa silangan. Pangalawa, masarap ang manggang hinog. Pangatlo, ang Pilipinas ay isang arkipelago. Pang-apat, ang sinigang ang pinakamasarap na ulam. Panglima, si Dr. Jose Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Sunod na gawain, tukuyin ang mga mahahalagang impormasyon mula sa tala-arawan. Basahin ito
at unawain ang teksto. Bilugan ng titik o letra ng tamang sagot na angkop sa hinihingi ng bawat tanong. Narito ang inyong babasahing tala-arawan. Para sa mga tanong, unang tanong, kailan nangyari ang itinala ni Rosa Mia sa kanyang tala-arawan? A. Unang araw ng taon. B. Huling araw ng taon. O C. Araw ng Pasko. Pangalawang tanong, ano ang ipinagdiriwang na okasyon batay sa tala-arawan ni Rosa Mia? A. Simbang gabi. B. Pista ng bayan. O C. Medianoche. Pangatlo, ano ang ikinabahala ni Rosa Mia sa gaganaping pagdiriwang? A. Makasisira sa ozone layer ang mga usok. B. Maghihirap ang mga tao sa pagbili ng paputok. C. May kalamidad na darating sa pagsapit ng bagong taon. Pang-apat, ano ang hinahangad ni Rosa Mia para sa susunod na pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon? A. Wala nang magpapaputok para di na makalikha ng makapal na usok. B. Maraming maputukan ng paputok sa kamay. C. Maubos ang pera ng mga tao sa pagbili ng paputok. Panglima, paano ang gagawing pagpapaingay ni Rosa Mia sa pagsalubong ng bagong taon? A. Magpaputok ng baril. B. Magtotorotot at magpapaingay ng takip ng kaldero. C. Magpapatugtog ng malakas na musika. At diyan nagtatapos ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 2, Week 5. Maraming salamat mga bata. Paalam!